Isang nakakagulat na balita na lumabas ngayon mula sa hanay ng mga general ng Philippine National Police kung saan naiulat na ang mga ito ay nagpaplano umano ng isang kudita laban sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang source, ang layunin ng mga general ay labanan ang di umano'y malawakang katiwalian sa loob ng gobyerno na siyang nagpapabigat sa buhay ng mga mamamayan. Sa mga nakalap na impormasyon, ang grupo ng mga PNP generals ay nagsama-sama upang buuin ang isang plano na magtatapos sa kasalukuyang administrasyon. Ang kanilang layunin ay labanan ng di umano'y malalang katiwalian na tumama sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Ayon sa isang mataas na opisyal ng PNP, ang mga insider na may kaalaman sa mga hindi tamang gawain sa gobyerno ay nagsisilbing gabay upang sa katuparan ng plano ito. Habang wala pang formal na bayad mula sa Malacanang, nagpatuloy ang mga haka-haka hinggil sa mga usapang ito ng isang makapangyarihang alyansa sa loob ng gobyerno. Tinututukan ng mga otoridad ang mga ganapang ito at iniiwan ang anong mga marahas na bahayag na maaaring magdulot ng kaguluhan sa loob ng bansa. Habang patuloy na binabantayan ang sitwasyon, inaasahan na magbibigay pa ng formal na pahayag ang mga ahensya ng gobyerno kaugnay ng mga ulat na ito. Ang katanungan ng mga mamamayan, magagawa bang itama ng mga general ng PNP ang pagkasira ng gobyerno o ito ay may bahid at maghahatid na lamang sa bansa ng mas matinding krisis? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dito po nagsimula ang problema sa DepEd dahil nagpapakalat po itong tatlong itlog sa Kamara, mga kaibigan, na hindi daw nagbabayad ang DepEd sa di umano'y isang mga materialis po, no, ng Transpac, mga kaibigan, itong warehouse na to. Ito po yung problema dito, mga kaibigan, kaya po itong sila Rendon at yung mga kasamahan pang mga influencer, putak ng putak na wala naman palang alam na merong contract kompleto yan. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Trixie Cruz. Sa politika, kailangan birahin natin yung malakas. Ginagawa nilang issue ito kay VP Inday. But at the same time, tandaan po natin, si Congresswoman Franz Castro din ang nagsalita tungkol sa, nagmarites tungkol dun sa impeachment. Meron pa siyang kasama din siya dun sa reklamo laban sa SMNI, kasama din siya dun sa ibang mga panawagan tungkol kay mga recent na issues, di ba? Hindi rin siguro na malayong isipin na coincidence na, pero ang talagang umaatake parati sa ating Vice President yung mga at saka pagtanggal ng confidential funds ni VP Inday ay galing rin sa mga privilege speech at saka mga puna ng ACT party list na i-express o isinalarawan o ginawang minanifest ni Congresswoman Franz Castro. Minanifest ni Congresswoman Franz Castro sa pool. Good job, Attorney Trixie Cruz, good job. Ayan o, minarites ni Congresswoman Franz Castro. Marites ka pala eh. O yun ha, galing po yan kay Attorney Trixie Cruz. Minarites ni Congresswoman Franz Castro. Nakakahiya kayo? Nakakahiya kayo, mga congressman pa naman, mga congress, nasa congress kayo, tapos nagmamarites lang kayo? Dapat talaga kayong kasuhan. Ito na po ang buong video, mga kaibigan. Pakinggan po natin, guys, no, si Attorney Trixie Cruz. So, kahapon or the other day, nanawagan si Congresswoman Franz Castro na imbestigahan daw, nanawagan siya na imbestigahan daw yung Transpac Cargo Logistics kasi hino-hostage nito ang ilang bilyong worth of learning materials ng Department of Education. Ibig sabihin, ang Transpac ayaw mag-deliver kahit may kontrata sila with the DepEd na they entered into in 2021. So,
Sabi pa niya, this should be investigated immediately, especially since there are already initial findings in 2022 annual audit report that several boxes of school supplies of DepEd were not delivered because their supplier Transpac, These supplies, ayon kay Congresswoman Castro, were procured using public funds, di daw dapat maulit-uli, dapat i-blacklist, and so on and so on. So, natural. Diba? Kapag merong kontrata ng isang government agency, dapat ma-fulfill yung contract na yon. Pero, kung mapapansin ninyo, wala pong puna ang COA tungkol sa pera. Ang sinasabi lang ay hindi pa dinideliver ng Transpac yung learning materials na ito, itong school supplies na ito. So, parang somehow kasalanan ng DepEd ito. Ngayon, nung nanawagan si Congresswoman Franz Castro, sumagot ang Transpac at sinabing kaya daw hindi nila dinideliver dahil hindi pa sila nababayaran. So, syempre, naging malaking issue, naging na naman yan, pinag-uusapan. So dahil medyo tumutumbok na itong issue na to, sinagot na ng DepEd ang paratang na ito or ang emerging na tingin natin, yung kumbaga emerging controversy. So sabi ng DepEd, basically ganito yan. Kailangan delivery muna bago mabayaran. Yun yung kontrata. Ang sinasabi ng Transpac, di kami nagde-deliver kasi wala pa kaming bayad. Not true. Dahil base dun sa kontrata ng DepEd, deliver muna, verify nila, and then babayaran ang Transpac. Pero dahil overdue na sila, nakapag-demand letter na ang DepEd ng August 2023. Hindi pa rin sumunod ang Transpac, wala pa rin delivery. Nakailang buwan bago sila nagsabi na, after a month, sabi ng DepEd, kung hindi ninyo kayang i-deliver, kami na yung maghahakot dyan. Matapos lang itong kontrata na ito. Hindi pa rin sumagot ang Transpac, wala pa rin silang go ahead na, sige kunin ninyo dito. Until finally, inumpisahan na ng DepEd ang kaso. So, kinasuhan nila ang Transpac after nag-demand letter sila. So, nag-file sila ng kaso, only then, and after that, sinabi ng Transpac, ay, ready na po, pwede nyo na pong kunin dito. So, ngayon, dagdag pa rin ang DepEd ngayon ay kailangan pang kunin yung mga materials na ito sa Transpac. Pero anong naging issue? Ano yung naging storya dito? Hindi daw nagbabayad ang DepEd kaya hindi nag-deliver ang logistics company na ito. At parang hindi pa nga daw bina-blacklist or anything like that. Ang sagot ng DepEd dito, wait, meron kaming, pero naman proseso di nag-deliver o demand letter. Walang nangyari. Nag-propose ng alternate solution ng DepEd. Wala pa rin nangyari. Kinasuhan na nila. Doon, sumagot ang Transpac, ay pwede nyo na pong kunin dito. Pero, nung nanawagan si Congresswoman Franz Castro, ang sagot ng Transpac, di pa kasi kami binabayaran So, apparently, yun na nga, yung sagot ng Transpac na pwede nang kunin ng DepEd, nangyari lang yan after nanawagan si Congresswoman Franz. Pero nakahain na po yung kaso sa hukuman. So yun po yun. Parang ginagawang issue ito dun sa Department of Education para, syempre, sa politika, kailangan birahin natin yung malakas. So magiging ginagawa nilang issue ito kay VP Inday. DepEd, anong anomalya nangyayari dyan? Ba't di nyo binabayaran yung inyong kinokontrata? So, ngayon, marami ring nagpo-point out, hindi naman po coincidence na si Representative Franz Castro ang nag-bring up nito. Of course, andyan ang ACT na party list, ACT Teachers Party List, na siyang nakatutok, of course, sa DepEd. But at the same time, tandaan po natin, si Congresswoman Franz Castro din ang nagsalita tungkol sa, nagmarites tungkol dun sa impeachment. Meron pa siyang, kasama din siya dun sa reklamo laban sa SMNI, kasama din siya dun sa ibang mga panawagan tungkol
tungkol sa yung mga ganito, yung mga recent na issues, di ba? So, hindi rin siguro na malayong isipin na coincidence na parang ay napaka-coincidental naman amnesty yung kanilang mga kaibigan. Pero ang talagang umaatake parati sa ating Vice President. Remember, yung CF yung mga at saka pagtanggal ng confidential funds ni VP Inday ay galing rin sa mga privilege speech at saka mga puna ng ACT party list na ni-express o isinalarawan o ginawang minanifest ni Congresswoman Franz Castro. So okay. Sabi ni Secret 7, mga feelings to Kongreso na hindi sobrang linis ng ahensya nila. Oo, talaga. So, sabi ni Romel, talagang pakawala ni... pwede. Sabi ni Lou, eto namang si Congresswoman, talagang hinahanapan ng butas ang DepEd. Basahin mo yung contract para kumampik ka sa mas kumampik pa sa transpac. So yun po yan. So nakikita po natin, no? Actually, hindi naman hindi no-brainer yung mga ganitong issues. Maliit na bagay at actually, hindi naman. Well, I'm not saying it's a small thing, no, na hindi sila nagde-deliver. What I'm saying is that the DepEd handles so many of these contracts, handles so many of these supply agreements. So, may sistema yan. Hindi nag-deliver, demand letter. Hindi pa rin nag-deliver sa demand letter. Habla. O kaya, present ng alternative solution and so on. Lalo-lalo na, if we're talking about materials na kailangan na ng ating mga learners. So, dito, parang hindi nyo ba alam ang proseso? All you have to do is ask, nag-demand letter na ba kayo? Hinablan nyo na ba to? Have you resorted to legal action? Kung hindi, dun magiging issue. Teka muna, bakit ninyo hindi sinisingil? Tapos, at the same time, hindi pa naman pala kailangan bayaran ng transpac, wala namang bayad na lumabas, walang perang lumabas dito. So, bakit uli ito issue? So, yun din ang natin ngayon. Ako, ina-anticipate ko na maraming magiging ganito, mga client issues dito laban sa DepEd. Kasi nga, the idea is to discredit Vice President Inday. So, nireport rin ni Boss Conrad kanina doon sa Carambola na mayroong mga umiikot na parang press releases or mga white paper, etc. na very subtle yung wording pero tinitira si VP Inday. Maganda yung pagkakasulat, they'll talk about certain programs, they'll talk about the DepEd, they'll talk about whatever. Pero deep buried inside the press release or the PR is yung dig at VP Inday. Sabi niya, very well written. Ang linis, hindi mo mapapansin na dun pala pag binasa mo ay merong pitik dito kay VP Inday or kay DepEd Secretary. So, heads up sa ating lahat na ito na lantara na. Nung umpisa, di ba, they were just talking about the CF, they were talking about impeachment, mga ganyan. Puro political yan, so nakikita natin, gobyerno yung gumagalaw. Pero dito, ginagamit na rin nila yung mga kontratista and so on para labanan ang ating VP. Para labanan ang kalihim ng edukasyon nang sa gayon ay mawalan siya ng credibility. So, in fact, nakita ko sa Twitter and sa mga comment section na, bakit hindi binabayaran ng transpac? Bakit hindi binabayaran ng DepEd yung supplier nila ng school supplies and so on? So, yeah. Pagka ganun yung pagkasabi, isipin mo talaga dahil walang detalye, wala pa yung sagot ng DepEd noon, makikita mo na, nag-create sila ng inis, nag-create sila ng issue after issue after issue sa ating kalihim ng edukasyon. Bukod pa dito, hindi ako magdududa na hindi gaya ng dati na walang observation report or maganda parati yung mga yung audit, parating maganda yung rating ng Department of Education. Ngayon,
ang nakikita nating mangyayari is magkakaroon na ng maraming obserbasyon ang COA sa DepEd na explain this, explain this, explain this. Tapos yung mga ganyan na pinapa-explain nila ay mysteriously lalabas sa iba-ibang mga press release. Mysteriously, may makakakita dun sa COA na, may observation report pala ang COA dito kay VP Inday o dito sa DepEd Secretary and so on. So, yung mga ganyang info na suddenly are discovered and then yung mga ang dami-daming investigasyon ng COA dun sa what appears to be regular transactions anyway, yan ang bantayan natin. Because at the very least, kung hindi man nila magawa ng issue si VP Inday, ibibisi nila yung mga tao niya so that they can, they will have limited o malilimit yung capacity nila to answer for her and so on. Ayun po mga kaibigan, si Attorney Trixie Cruz. Sana po naliwanagan po kayo guys. Napakaganda po ng kanyang pahayag. Talagang target talaga nila si VP Sara. Grabe na kung ano na lang mga binabato. Sus, grabe. Grabe na talaga. Grabe na po sila guys. Talagang pati po Department of Education. Tinira na rin nila. At nag-hire na po sila ng mga influencer mga kaibigan. No? Vlogger for hire. Naku, magkano kaya? Magkano kaya ang bayad? Ibang klase na talaga, no? Wala. Parang hopeless na sila, no? Parang desperado na po. Ito sila Franz, sila Tambaluslos. Desperado na sila, So, kung makikita mo mga kaibigan, yung sinabi po ni Attorney Trixie Cruz, kung makikita nyo sa mga Twitter, sa mga Facebook, nakapost yan, Talagang halatang halata po mga kaibigan na talagang propaganda talaga, guys. Para po masira si VP Sara. Oo, malaki ang offer. Russian. Malaki daw ang offer. Ang alam ko, 14 million Hindi ko pa lang sure pero alamin natin yan. Kung magkano talaga. Kasi yung 14 million mga kaibigan, parang ano yata yun Parang paghati-hatian. Malaking pera dyan. At malaking pera po itong si Tambaluslos kasi nga, di ba, naghingi pa siya ng additional niya. Kasi nga, yung mga pera na yun, gagamitin niya yun sa election di ba? Di ba na-topic na rin natin yan isang araw na hawak po ng pera ay yung asawa niya. Ano ba yung asawa niya, di ba? Congresswoman din. Sus, Maria Josep. Sige, todo nyo na. Ubusin nyo na yung pera ng bayan. Elizabeth Magzican, Labrador, ang aso ng kapitbahay namin palaging tumatahol. Akala ko nga Labrador yung apelido Di ba? Ang alam ko talaga guys, Labrador ang apelido. Hoy Rendon, ipinagpalit mo ang integridad, no? Dignidad at integridad sa nakaw na pera. Oo, no? Grabe sila guys. Grabe. Tama kayo, Susan Aviles, I agree. Hoy Labrador, maglaba ka na lang ng damit niya. Little Tambi. Elizabeth Pagsikan, dyan napunta ang 2 billion. Jose Kapangpangan, the more siraan si VP, Sara, the more dumami ang supporters. Yes, I agree. Si Makagago din. Russian, no? Nanonood ka ba doon, Russian? Malaki yata ang offer ni Tambaluslos. Malaki talaga offer, grabe. Malaki offer po. Biktima, ayan, anong point mo? Sino ba si Biktima? Ano daw point mo, Biktima? Little Tambi, banatan mo yan si Biktima 147. Ayan. Chrissy Brooks. Hello Little Tambi. Ayan. Trililing 0.02. Yan si Labrador. Labrador, naging Labrador na Naging aso na talaga. Akala ko kasi si Trililing yung bagong aso ni Tambi. Yung pala mga influencer ginamit. Di ba? Yung mga influencer, ginamit po ni Tambaluslos, mga kaibigan. Ibang klase talaga to si Tambaluslos. Ikaw na, Tambaluslos. Ikaw na. Ay, nako. Hello, Little Tambi, sabi ni Susan. Elena Calapis give the price. They speak even how
how swampy the story, even if they burn by shame, still money talks. Yes, Elena Calapis, I agree. Nanalo kayo, Elena Calapis, sa competition. May competition kasi sila, Elena Calapis eh. Hi, Chrissy Brooks. Ayan, to shout out. Siyempre, Biktima 147, anong point mo? Upakan kita. Upakan mo nga, siyempre, wala na pala. Inano na pala, sinipa na pala. Jimmy Catalunya, sir, nadagdagan na din ang mga tambaluslos. Hire sila ng aso ng labo. Oo, nadagdagan na sila, dumadami na sila. Matindi itong si Tambaluslos eh. Ang hinire talaga niya yung mga vlogger na mga ugok eh. Elizabeth Bagsikan, si Biktima 147, marami talaga ang supporters ng Duterte, hindi lang nakapunta. Hello, Vanji Abrenilia, ayan. Fox Queen, malaki offer niyan, mga mukhang Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!